Ano ang kahulugan ng Yahweh Chidkenu? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna sila Pastor Jerry Marte. Hello po sa inyo. Papa Mer, Elder Samson, and Lolita Curate. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Na yung topic po natin ngayon ay Yahweh Chidkenu. Ito po ay parte ng series natin patungkol sa mga pangalan ng Diyos, names of God. So ano po bang ibig sabihin ng Yahweh Chidkenu? The name Yahweh Chidkenu means the Lord our righteousness. In Jeremiah's prophecy, God promises a righteous branch from David's line, the Messiah, who would reign wisely and bring true justice. Unlike Judah's corrupt kings, this king, Jesus Christ, siya po yung promised Messiah, siya po yung branch from the line of David. This king would embody righteousness itself. And his people would be called righteous through him. This name finds its fulfillment in Christ, who is our righteousness by imputation. In him, sinners are declared just before God, not by their works, but by his perfect obedience and atoning death, credited to them by faith. Sabi po rito sa Jeremiah chapter 23 verse 6, In his days, Judah will be saved, and Israel will dwell securely. And this is the name by which he will be called. The Lord is our righteousness. Ang Panginoon ang ating katuwiran. Na pag binasa niyo po yung Jeremiah, kahit hindi lang po dito sa chapter na ito, chapter 23, na ating pinag-uusapan ngayon, no? Kahit sa ibang mga chapters, at hindi lang sa Jeremiah, pati mga kasabayan ni Jeremiah ng mga propeta, ang pinaka-problema po dito ay yung bayan ng Israel ay nagrebelde sa Diyos. Kagaya po ng issue sa devotion natin kahapon, yung kay Ezekiel. Yung bayan ng Israel, ang namumuno sa kanila, mga corrupt, at maraming mga inaabusong mga widows, orphans, mga poorest of the poor, most vulnerable people in the society. Sila yung nagiging biktima ng injustices. Napakatindi po ng corruption dito sa Judah noong mga panahon na ito. Kaya po yung una nating katuruan ngayon, base po dito sa pinag-aaralan natin, the nation of Israel was ruled by corrupt leaders, and makaka-relate po tayo dyan. Dito po sa Jeremiah, makikita natin na yung bayan ng Israel, or sabi nating Judah, kasi nahati po yung kingdom yung Northern Israel, Southern Israel na tinatawag na Judah. Now, yung problema po sa kanila, yung mga leaders po kasi nila mga priest, king, prophets. Ito po yung mga main leaders nila. Nagkaroon po sila ng sabwatan, no? Sila yung mga pinaka-corrupt sa lahat. May mga sabwatan sila. Parang dito rin sa Pilipinas, no? We can relate. May mga corruption sa tatlong branches ng government. We have the judiciary, we have the executive, we have the legislative. Pero salamat kasi yung judiciary natin sa aking palagay, ito talaga yung last bastion of freedom. Pero maraming corruption sa executive, sa Congress. Dito sa Pilipinas, ang nagiging biktima talaga madalas ay yung poorest of the poor. Yung mga taxes natin hindi na gagamit ng tama. We know that. It's a secret, it's an open secret. Now, doon sa Israel, during this time, sa Judah, ganun din. Grabe yung pagpapayaman ng mga namumuno sa kanila, yung tatlong area na yun, no? Yung king, yung executive nila, sabihin natin executive, yung king, yung mga priest, lalo na yung mga priest, and then, of course, yung mga bulaang mga propeta. So, the nation of Israel was ruled by corrupt leaders. Yun yung tinatawag ni Jeremiah dito na mga shepherds na sila dapat yung shepherds of Israel, pero naging corrupt sila. Kaya dito, merong promise na
merong isang king, merong isang shepherd na yung tinatawag na Messiah na darating, and he will rule not just Israel, not just the one specific nation or place, but the whole world. Kaya po, the righteous Messiah is God's only solution. Yung pagsusugo kay Jesus Christ, si Jesus talaga yung pinaka-solusyon. Wala nang ibang solusyon maliban sa ating Panginoong Jesucristo. He is the only solution in order for righteousness to spread throughout the whole world. Now, yung righteousness po kasi, unang-una, yan ay internal. Okay? Kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay ituturing na matuwid dahil si Kristo ay matuwid. Lagi kong pinapaliwanag yun, si Jesus, He died on the cross, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, lahat ng ating mga kasalanan ay naparusahan na sa kanyang katawan, at yung kabanalan niya ay inilipat sa atin, kaya tayo nagiging matuwid. Internally, nagiging legally, internally, naging malinis tayo sa harapan ng Diyos sapagkat tayo nahugasan na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, tayo na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo na naka-experience ng righteousness ni Jesus, no? Yung righteousness na yon, yung internal righteousness na yon, meron niyang epekto sa mundo. Tandaan natin yan, no? Yung pananampalataya natin kay Jesus, si Jesus Christ mismo na nananahan sa atin, may epekto yan sa mundo. Kaya, ang mga Kristiyano, sila yung gagamitin ng Diyos para magkaroon ng pagbabago dito sa mundo. Isipin po natin, point number 3, the world is God's house with His own rules. Yung mundo po natin, or the whole of creation, isipin po natin parang bahay yan ng Diyos. At yung bahay ng Diyos, syempre meron niyang sariling rule. May house rules yan. At yung rule dyan, o yung mga batas dyan, yung mga principles na gumagana dyan, na dapat sundin, ay yung principle ng Diyos. Yung batas ng Diyos. Now, tayo po, minsan, pag bumibisita tayo sa mga kakilala natin, no? Mga kamag-anak natin or mga kaibigan, hindi naman natin dinadala yung sarili nating rule sa bahay, tapos dadali natin sa bahay ng may bahay. Iginagalang natin yung may-ari ng bahay. Bakit po? Bahay niya yun eh. His house, His rules. Kung bawal lang nakataas ang paa sa kanila, huwag kang magtaas ng paa doon sa bahay ng may bahay. Bahay niya yun eh. So kung ano yung kultura doon sa bahay na yun yung susundin natin bilang mga bisita. Now isipin po natin, yung buong creation, yung buong mundo, bahay to ng Diyos. Parte to ng kingdom of God at merong kingdom rules. Ang problema, yung mga tao, kagaya ng mga Israelita nung unang panahon, ayaw nilang irespeto yung may-ari ng bahay. Yung Kingdom of Judah, Kingdom of God yan eh. Parte ng Kingdom of God yan. Dapat yung batas ng Diyos, yun yung isinasakatuparan. Etong bansang Pilipinas na ito, sa Diyos to. Diyos ang nagmamay-ari nito. Sabi nga sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and those and all who live in it. Pag mamay-ari ng Diyos to, dapat ang nasusunod dito, Diyos. Kaya kapag yung mga leaders natin, kagaya ng dito sa Biblia, nagiging corrupt, hindi natin sinusunod at nire-respeto yung rules, house rules ng Diyos. At dahil dyan, tatanggap tayo ng kaparusahan. Lahat ng corrupt, tatanggap ng kaparusahan sa Diyos. The world is God's house with His own rules. Etong buong mundo, parte ito ng kingdom of God na merong kingdom rules. Nasa sa atin na lang kung lalabagin natin yung house rules ng Diyos o susunod tayo. Ano po yung house rules ng Diyos? Simple lang. Righteousness. Righteousness. Mamaya po, papasadahan natin yung concept na yan. No? So, bilang application po dito sa tinatalakay natin, number 1, proclaim Jesus as God's only solution to corruption. Alam niyo po dito sa bansa natin, o kahit saan sa buong mundo, hindi man nasusolve yung corruption hanggat walang transformation of the hearts. Puso ang kailangang matransform. At ang makakapag-transform ng puso ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ipinapangaral natin si Jesus. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, I hope kung ikaw gamitin ka ng Panginoon maging leader ng isang organisasyon, leader ng church, leader ng pamilya bilang padre de pamilya, leader ng bansa.
So be it, at gamitin ka ng Panginoon sa pagbabago ng ating bansa, pagbabago ng ating mundo. Ang solusyon ay si Jesucristo. Ang isang tao hangga't hindi nababago ang puso, ay mananatiling problema ng mundo, problema ng bansa, pampabigat pa yan, no? Pag wala si Kristo, walang pagkilos ni Kristo, ang matitira lang talaga yung corrupt na puso. We need transformation. At ang solution dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong daily devotion natin, itong dalangin ko, hopefully, no, yung inyong mga anak na nadidisipulo ninyo, sila yung maging leader ng ating bansa at malabanan yung korupsyon. Kasi ang isang binago ni Kristo ay magdudulot ng pagbabago sa lahat ng kanilang ginagawa. Kung yan ay business, kung yan ay pagiging leader ng isang organization or leader ng bansa. Hindi pwedeng na-transform ka ni Kristo tapos hindi ka magbibigay o magdudulot ng transformation dito sa mundo. So proclaim Jesus as God's only solution to corruption. And number 2, preach repentance and the gospel of the kingdom. Napansin niyo po ba sa Bible, laging sinasabing gospel of the kingdom? Ang pinapangaral ni Jesus, gospel of the kingdom. Bakit po? Kasi nung si Jesus Christ pumunta rito sa mundo, ang bit niya ay yung kingdom niya, advancing kingdom. Sabi ni Jesus Christ, this is the good news. The kingdom is at hand. Naririto na yung kaharian ng Diyos, sasakupin ang kaharian ng tao. Ang kailangan nyong gawin, isa lang, repentance. Tumalikod kayo sa inyong mga masamang gawain, magsisi at magpasakop sa kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos, merong kingdom citizens at merong kingdom rules. Yung kingdom citizens sumusunod sa batas ng kaharian ng Diyos. Yan po ang nagdudulot ng transformation dito sa mundo. Kaya point number 3, pursue God's kingdom and His righteousness. Familiar po ba? Matthew chapter 6 verse 33. Sana naisulat ko dito, no? Matthew 6:33. Yan, sinulat ko dito. Matthew 6:33, ang sabi po ron, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you as well. So, yung kingdom of God na pinupursu natin, meron niyang kingdom rules. Meron niyang rules and regulation. Yung kaharian ng Diyos na sumasakop sa mga kaharian ng tao, meron niyang mga patakaran. At yung patakaran ng Diyos, yun yung Yahweh Tzidkenu. The Lord is our righteousness. Yung righteousness ni Jesus, yan yung batas ng kaharian ni Jesus. Gets po natin? Napakaganda, no? Kaya tayo mga Kristiyano, we pursue the kingdom and the righteousness of God. Yung kabanalan ng Diyos na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, yan ay merong pagdudulot na transformation. Nagre-resulta yan ng transformation dito sa mundo. So, pursue God's kingdom. When you pursue God's kingdom, ang basically ang ginagawa mo, Lord, I'm pursuing your kingdom. I want your will. Sabi sa panalangin ng Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 6 verse 10, na tinuro niya sa mga disciples, your will be done on earth as it is in heaven. So yun yung role ng kingdom eh. Yung kalooban ng Diyos na nangyayari sa langit ay mangyari dito sa lupa. So when we're pursuing the kingdom of God, we're pursuing the will of God to happen in our lives, in your family, in our families, in our communities, and even in our nation. So dalangin ko na yung righteousness na meron tayo kay Kristo, yan ay magdulot ng pagbabago sa atin, sa ating mga pamilya, komunidad, at maging sa ating bansa. Si Kristo ang solusyon sa problema ng bansa natin, sa problema ng korupsyon. Si Kristo ang solusyon, yung righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. So why is King Jesus the only solution to spread righteousness throughout the whole world? At tayo po'y manalangin. Yahweh Tzidkenu, the Lord our righteousness. I thank you that in a world filled with corruption and failed leaders, you sent Jesus, the righteous branch, to rule with justice and truth. Forgive me whenever I trust in human strength, human systems, or my own works, instead of resting in Christ's perfect righteousness
credited to me by faith. Teach me to proclaim Jesus as the only hope for our nation and for the world. Help me pursue your kingdom and your righteousness in everything I do. Strengthen me to reflect Christ's justice, mercy, and integrity in my life. In the righteous name of Jesus, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating devotions araw-araw. Salamat rin po kay Sister Melen na partner natin dito sa devotion natin na ito. At kung meron po kayo natutunan sa pinag-aralan natin, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.